leadership in fish feed. So we observe that there is a reliable structure of how the cage is managed from top to bottom, then approachable and dedicated employees. So the employees there are easily approachable. We can ask what we do not know in the processes to efficiently do our tasks that were assigned to us, then secure environmental care. So in the Infanta, there is a security guard in the main gate where if you want to go out and go in, they observe us, then reliable and skilled technicians. So the technicians there are highly skilled, and they actually know what they're doing, and we can easily ask them about the processes and technical stuff that are explained to us in a scientific way, then consistently supply. So they are partnered with feed mix, so they have a consistent amount of feed supply being delivered there. Guaranteed market before harvest. So parang nakaalay na yung market nila dun sa kukunin na harvest. Tapos construction of mortality. So they have a dedicated pit for the mortality so that it reduces odor and other environmental impacts. Tapos sa weaknesses is occurrence ng mortality. So we observe there that there are a lot of mortality that are unexplained but considered normal as entry of unwanted species. So these are this includes predators that usually destroys the net and causes more mortalities in the culture. Insufficient workers for feeding. So there are limited people assigned in feeding, or actually they lack the number of people in feeding. In our location, an average of 3 cages per feeder are assigned instead of 2 or only 1. Then insufficient safety equipment. So the equipment are lacking or in a sense outdated, which using their oxygen, the oxygen of the diaper usually has the compressor usually doesn't start immediately. They have to sometimes troubleshoot them as we experience. Then respond like this type. So the area is prone to like this type. That's why sometimes it is we are recommended to evacuate when there are lightning strikes, because in the other feeds which is near our location, meron ng mga tayo na tinamaan ng biglang nung time namin nung pag-intern din. Tapos improper disposal of this includes the improper disposal of uneven foods like rice and other waste materials from foods. Then, floating plastic waste in the area. So there are sometimes plastic waste area that floats around. Although they are being collected, there are some few that are usually left that can be seen daily. Yung feed storage practices. So we experience that some sacks of the feeds usually gets wet, which makes it didikit sila. Then yung parang ginagawa na lang ng mga mismong feeders is nilalakasan nila yung paghagis dun sa ibabaw ng fish para mag-disperse yung pagkakadikit ng mga feeds dun sa
sa pagpapakain. Thank you. Congratulations. Thank you for presenting your report. Now, since I am your team, I will be the one to start the question and answer session. We will follow by the members here. And also, we said this to you, meron na rin siyang sinend na upper shell. Sino po na rin ito ang lang? So, ano naman dito? So, what is your most important takeaway or experience in your OJT which will be useful seeking job in the fisheries industry? Sagot ako kayo isa-isa. Lang ko. So, yung parang pinaka-useful na natutunan ko is yung pagmamanage na actual knowledge na natutunan namin dito. At kung paano namin siya dadalik sa actual work. Kasi, yun nga minsan, yung sinasabi nga ng mga technician is dapat mai-handle namin kung paano namin ma-ano ng parang yung scientific side na knowledge na hawak namin sa actual skills na parang nakasanayan nila. So, hindi pwede na pagpunta mo doon is sabihin mo na, ay hindi mali yung ginagawa mo. Dapat alam mo din na i-acknowledge yung kung ano man yung culture na o yung way na pag-manage nila ng mga pag-alaga ng cage. Sa kanila i-apply na software way yung knowledge mo na nakukuha din sa kanya sa college na natin. Parang dapat ibabalance mo din siya. So, ang basic aways ko sa OJT namin is kung yung na-experience namin yung halos 90% ng cycle from nursery to grow-out. So, na-experience namin kung paano mag-feeding sa nursery, sa transition naman kung paano i-handle and paano transport yung mga fry. Then sa grow-out naman is paano sila paano yung demand feeding na ginagawa nila. Tsaka paano na nila i-handle yung pag-feeding. Tsaka yung isa pa is paano ang tamang pag-harvest ng mga bangus and paano i-transport hanggang sa pag-sorting and then hanggang sa paglagay sa mga truck for transport ng mga gamit naman yun sa lalo na paghanap ko ng mga trabaho sa mga bangusan is mas may knowledge na kami kung paano ito i-handle sa mga ganun sitwasyon. Ang isa sa pinaka-important takeaways na nakuha ko sa internship ay yung paano makipag-interact with different person since kapag naka-field ka na ng fisheries, maraming iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng characters ng tao. Lalo na paano mag-blend yung sarili sa iba, paano makipag-coordinate ng maayos. And also, natutunan ko rin yung iba't ibang kumbaga yung importance ng different roles or positions sa isang company since parang silang structured na kapag wala yung isa pwedeng hindi maayos na ma-manage yung operation ng company. So, yung first presenter kanina ay Tierra del Material Corporation ng OJT. So, makita nyo din presentation niya kami. So, pagdating dito, ano yung pagkakaiba ng operations ng Tierra del Norte sa Infanta compared to sa Sol pa kayo? Anda. So, ano po sir, since wala po silang nursery fund areas, first lang po sila ng fry compared po sa amin na meron naman fund areas. Yes, wala rin po silang transition period. So, Mr. Samora din naman. Kayo ba itong Tierra del Norte ba sa Infanta, ito ba yung nagsusupply ng bangus doon sa Anda? Sa pagkakaroon po sir, meron din po na nagbibigay. Kasi halimbawa nga po yung sa 400 shops, meron po na nagpang-order na pagmumula po
nursery area nila ang infanta for mostly. Pero pag kulang yung kanilang ibibigay sa ibang stations nila, bumibili na lang sila sa labas. Pero dahil baka pwede natin concept na focus sila dun sa nursery. Or sa tingin ko, madami pa, tingin nyo may kwento mo sa nursery na vamos doon, madagdagan nyo na lang para tayo medyo mag-focus sa nursery. Kasi makatang yung infanta, yung nursery area nila. Pero meron din sila mga cages or more on fish pond din yung pinagpapalala nila ng tilapia, ng cages din sa iba. Or baka naman self-sustaining naman yung infanta lang na yun lang mismo kanya sinusuporta. Pero hindi naman na yun. Yung nasa rin kasi parang issue kami na yung mga ganun. Hindi na direct sa page yung mga try. Parang pinag-update mo na lang sa mga mature. Tapos may target available sila. Sa pagkakataon ko na nilagay sa mga fish, mga pan. Tinatransfer naman lang sa transition. Tapos yung transition, parang pinag-condition naman nila. Makakasan naman sila. Para pagdating sa rollout, hindi na mabuwasan yung mga mortality. So paano kaya yung isang steady na si Kapila? Saan nila nila siya yung isang nila? Di ba sa infant tayo? Eh, ang source naman talaga nila ng fundraise ay mostly sa kanila. Makukuha nila sa iba, sa Manila, Indonesia ba yun? Oo, ganon. So, hindi naman actually kaya i-sustain yung hatchet nila, yung pag-growth nila doon. So, i-emphasize yung kasi na parang ang main source talaga nila, external. So nursery ng Israel. Ang isa kong tanong, sa pero sa kabilang grupo, saan nila nila nursery? May fish pond kayo, di ba? May fish pond ba sana? Wala. Bakit may nireflect na Doon po is parang bumili lang po doon since wala pong after po since wala pong stock that time na i-deliver from Infanta. Bale, bumili na lang po doon sa Palaisdahan. Parang ang minors way sa infanta, paano dinadala din sa swala? Diba? Or direkta? Hindi sila dadala doon? Maganda lang kasi may kwento dito para may variation din ng mga people. Bagay na guys. May nursery area na rin sa kapatid. Isang punta kayo doon. So, tingnan nyo na paano mga sinusunod. Siguro pagtakso sa mga pag-ibig. Ay, sa kung gano'n din, yung mga source yun ng fingerlings, okay, fry, para punta ka doon sa inyo. Kasi nabanggit nyo, itong primary Indonesia kaya talaga yan. Pero itong Bulacan ninyo, hindi pa kaya nursery area lang din yan? O talagang dyan nila kayo buka? Para kumukuha lang yung mga yung kaya na pag once na magkulang sila sa supply. Hindi, ang ibig mo sabihin talagang nag-produce ng fry yan. Kasi nila yung mga itong Bulacan. Parang Indonesia din po. Indonesia din. So kung madami silang i-stock, nagsosource sila, outsource sila sa mga nursery na mga super supply sa kanila. Pero mga wala ka. So itong from wild, itong sarangani na wala ng source namin sa Pilipinas. So itong mga to ay hindi siya hatchery, bago from wild talaga yung mga yan. Totoo, sure kayo sa sarangani. Bago, baka mapalita na. Gawin So, lang yung po mas sir hindi sa kami talaga nila. Yung parang physical na pinagawa. So yun kasi maganda po. Pero pag hindi kasi sa industry ng house yan, mahirap i-trace yung source namin na fine. Kasi pagka yung pinanggalingan, point of origin, yun sinasabi nila ng source. Pero sometimes mga nursery area lang yun. Or doon lang nila from Indonesia doon ang bumaba muna sa kanila.